Yung mic test. Alright, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon at naririto po muli ang bawat isa sa atin upang patuloy na makapag-aral at marinig ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita. Kamusta po ang isang linggo? Mukha, parang halatang mga pagod po. Pero pagod pero nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tunay na mabuti sa atin. So hayaan niyo po muli na sa ating pag-aaral ay basahin ko po ang ating talata bago po tayo magbukas sa pananalangin. Matthew chapter 28, 18 to 20, the Word of God says, Jesus came near and said to them, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and remember, I am with you always to the end of the age." Yes, Lord, salamat po muli sa isa na namang pagkakataon na makapagsama-sama po kami na mag-aral ng iyong buhay na salita, mahayag ang iyong malinaw na kalooban sa bawat isa po sa amin. Hinihiling po namin ang iyong gabay. Hinihiling po namin ang pagpapakumbaba sa amin pong mga puso. Hinihiling po namin ang pagkaunawa sapagkat alam namin, Panginoon, na sa aming mga sarili ay hindi po namin kayang maunawaan at mahalin ang iyong salita. Tulungan niyo po kami na mag-alab po sa aming mga puso ang marinig po namin sa umagang ito. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at lahat ng ito ay para po sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan lamang. In Jesus' name we pray. Amen. So sa nakaraan pong officers annual meeting, part po ng naging discussion ay yung pagkakaroon po ng vision and mission statement ng atin pong iglesia. And one purpose is to make the church more aware kung ano po ba yung specific na direction ng Alpha Baptist Church po, no? Saan po ba tayo dapat na dalin? Ano po ba yung kalooban ng Panginoon? Dahil hindi naman po pwede na masaya lang tayo, na-enjoy lang natin yung social life, yung fellowship ng bawat isa. It's really good that we have that direction at magiging aware ang buong iglesia upang sama-sama po tayong magtulungan na makaabot po doon, of course, sa biyaya ng atin pong Panginoon. At ito rin po ay makakatulong upang ma-organize nating mabuti. Ano po yung mga ministries na dapat po nating bigyan ng pansin, especially in terms of funding, no? Properly ma-fund natin itong mga ministries na ito that has something to do with our mission and vision. At hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na malayo do sa gusto natin pong mapuntahan or marating. Of course, our mission and vision is anchored in the Word of God. Hindi tayo pwedeng magagawa lamang po ng sarili nating gustong maganap sa atin pong buhay sapagkat tayo po ay pag-aari ng Panginoon, siya ang ating Lord at marapat lamang na yung kalooban niya ang magaganap po sa ating buhay at palagi nating hahanapin. Not only in our personal life, but most especially we as a church, as the body of Christ. So, ang ating pong mission and vision statement goes like this. But I think ito po ay subject for revision pa, no, to make it simple. So ang initially na nailagay po doon is to be a church of faithful, disciple-making disciples in obedience to the Great Commission for God's glory. So yan po yung pinapanalangin natin na someday, no, makita tayo ng Panginoon na talagang mga matapat na disciple-making disciples. So dun pa lang very challenging na po, no? And our mission, in order para ma-reach yung vision na yon, is to produce at least 30 disciple-making disciples by the year 2030. So parang yung suggestion ni Ate Rizal, no? 30 by 30. Paano po? By intentionally equipping, modeling, and mentoring disciples. So as I have said, subject for revision pa naman po yan para mas maging concise pa siya and simple and clear. Now, this is the reason kung bakit ang atin pong message ngayong umaga ay may kinalaman po sa ating pong mission and vision. And at the end of our sermon, I pray that the Holy Spirit will work in our midst. Siya yung magtatanim ng conviction sa atin pong mga puso para lahat tayo makita po natin yung halaga ng discipleship
And eventually, tayo po ay magkukumit, magpapatuloy. We will be faithful, magiging part po tayo ng discipleship program ng atin pong church. Maraming beses na po tayo napakinig ng mensahe patungkol po dito sa account na ito, no? Matthew 28:18-20 is known as the Great Commission. Of course, lahat naman ng utos ng Panginoon, nandyan din sa Great Commission, ay gusto ng Lord na magawa po natin. And somehow siguro it is called great in a sense na ito kasi yung departing message. Isa sa mga departing message ng ating Panginoong Jesus bago po siya finally umakyat po doon sa langit. So basically, this is given in between doon sa last 40 days na natitira po ni Jesus Christ na nanatili siya dito po sa ibabaw ng mundo at siya po ay nag-appear sa iba't ibang mga pagkakataon sa mga disipulo at kanyang mga followers. Kapag tayo po ay malapit ng mamaalam, parang ano, di po ba? Normally, doon natin binibigay yung pinakalaman ng atin pong puso. Minsan sa mga palabas po sa TV, di ba, makakapanood tayo ng ganyan. Yung magbibigay ng mga last will testament, tapos minsan madadaya, mananakaw nung ganito. Ayan, so lalo na pag di na makakita, no, mali pala yung napirmahan. Okay, so normally sa mga last will testament, dyan binibigay yung pinakalaman ng iyong puso na nais mong sabihin sa mga mahal mo sa buhay na iyong maiiwan. So parang in the same way, Jesus here encapsulated in His message para sa lahat ng kanyang followers, ito pong tinatawag na Great Commission. So ano po nangyari dito? Jesus met the disciples sa isang Galilean mountain matapos po siyang mabuhay na magmuli upang ideklara sa kanila yung kanyang authority at iwan sa kanila yung command to make disciples of all nations. At sabi diyan, no, to baptize them and to teach them to obey yung lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. At nandun yung pangako na sasamahan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod until the end of the age. Now, may mga views po na even yung 500, kasama daw po dito yung 500 plus na disciples na mini-mention po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15, verse 6. So may mga views na hindi lang daw po yung mga disciples ang naroroon, sapagkat kung babasahin natin yung Matthew chapter 28, verse 17, paano daw po tumugon yung mga nakakita kay Jesus Christ? Sabi doon, some of them doubted. So perhaps, isa sa mga reason kung bakit yung iba daw po ay nag-doubt, because some of them only see Jesus for the first time after His resurrection. So kagaya ng mga naging response ni Thomas, di po ba? Hindi agad siya makapaniwala na si Jesus talaga yung nagpapakita sa kanila. So yun po yung sinasabi dito na most likely, hindi lang yung mga disciples ang naroroon, marahil may iba pang mga followers na nakakita rin po at that time kay Jesus Christ, that very moment na ibinigay niya po yung Great Commission. Now, ano po ba yung significance na malaman natin sino po yung kausap dito ni Jesus Christ? Siguro for one, is para mabura po sa ating thinking na yung Great Commission ay ipinagkakatiwala lang ng Panginoon sa mga apostles, na limited lamang ito sa kanila. Parang ihihiwalay natin yung ating sarili kasi sasabihin natin na, apostles lang naman ang binigyan niyang commission na yan para lamang yan sa kanila. So ngayon, feeling natin, hindi natin ito dapat na gawin. So isa po yan sa magandang reason kung bakit maganda malaman natin sino po ba yung audience ni Jesus Christ nung ibinigay niya ang Great Commission. But still, sabi natin, isa lamang po yan sa mga options or mga views. Kasi kung ating pong titingnan, kahit wala doon yung 500 plus na mga taong sinasabi po ni Paul sa 1 Corinthians, kahit sabihin natin na yung 11 lang talaga na apostles at that time ang pumunta doon, still in context, malinaw na malinaw pa rin pong makikita natin that the Great Commission is indeed given or intended na ipagawa, iutos sa lahat ng mga tagasunod ng atin pong Panginoong Hesukristo. So regardless kung sino yung nandun, contextually speaking, the Great Commission is for all of us. For one po, no, kung ililimit po natin ang command na ito sa mga apostles lang, ibig sabihin po, ay nung namatay na yung mga apostles, ay natapos na din ang command na ito. So magiging problema po ito, no, kung sasabihin natin sila lang naman yung inuutusan nito. Pero as we have read, the command is to reach who? To reach all
nations. Which is, imposible pong mangyari kung 11 na apostles lamang ang gagawa po nun. How come ng 11 ay kaya nilang abutin ang lahat ng bayan, lahat ng lipi, di po ba? So, gusto ko lamang pong i-stretch yung reality na ito po ay para sa ating lahat at hindi lamang po ito ibinigay para sa kanila. Secondly, the promise here of Jesus' presence is, kailan daw po? Until the end of the age. Hindi po sinabi dito na, sige, ibibigay ko itong Great Commission, sasamahan ko kayo hanggang buhay pa kayong mga apostles. No, ang binigay na promise dito, sasamahan ko kayo until the end of the age. Kasi nga po, it is intended to be followed not only by the apostles. Ang commission na ito ay nagtitake effect sa lahat pa ng susunod na mga generation up until us, up until our generation. So we see, ang command na ito po ay hindi lamang para sa kanila. Kasama po tayo, saklaw po tayo ng Great Commission. And kung tatalon din po tayo sa aklat ng Acts, chapter 1, verse 8, ito po yung mismong araw na si Jesus po aakyat na sa langit. Mapapansin po natin na hindi lamang yung 11 apostles yung naroroon nakausap ni Jesus. Naroon din po yung nasa 120 na followers ni Jesus, including yung mga iba pang kababaihan. Di po ba nung sabi ni Jesus na you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So ang main goal ko po kung bakit natin talagang binibigyan ng diin yung audience ni Jesus is ma-establish po natin ang isang matibay na katotohanan ngayong umaga. That again, the Great Commission is for all the disciples and followers of our Lord and Savior, Jesus Christ. Do we agree on that? Amen po? Amen. Pwede ko po bang hilingin na itaas natin yung ating kanang kamay kung naniniwala tayo at sinasabi natin na the Great Commission is for me. Amen, amen. So, salamat po, no? Nawa po ay yan ang tatatak sa ating isipan ngayong umaga. Ikaw man ay pastor, ikaw man ay leader ng iglesyang ito, ikaw man ay bagong miyembro lang, ang Great Commission ay para po sa ating lahat. Now, ang magiging next na tanong po natin is, ano po ba ang discipleship? Kasi yun yung pinakang focus po ng text, no? Disciple all nations. If we will look at the whole of the New Testament, mapapansin po natin na approximately yung salita pong disciple or yung mga salitang related sa discipleship ay lumabas po ng almost 269 times. Napakaraming beses. Especially sa Gospels at saka po sa Book of Acts. At sa pag-aaral po ng Biblia, madalas po sinasabi po natin na kapag yung salita ay paulit-ulit po na lumalabas, ito po ay binibigyan ng diin, ito po ay napakahalaga na bigyan po natin ng pansin. And therefore, dahil 269 times po lumabas ang salitang ito, nagbibigay ito ng hint sa bawat isa po sa atin na ito po yung puso ng atin pong Panginoong Jesucristo na nais niyang ipagawa sa iyo at sa akin. Actually po, ang discipleship ay isang napakalaking topic. Kasi ang dami po mga anggulo na dapat po nating ma-consider. Siguro ilan sa mga tanong is, kanino ito ipinag-uutos? So kagaya nga po nung sinagot natin kanina, no? And I hope na pagtibay natin na hindi lamang ito sa apostles, ito po ay para sa ating lahat. Number 2, pwede rin nating i-consider, kanino po ba natin ito dapat na gawin? Paano po ba natin ito dapat gawin? Pang-apat na tanong, ano yung assurance na meron tayo kung ito po ay ating gagawin? Or marahil matagal nang nasa puso mo na talagang sundin itong Great Commission or maging bahagi ng discipleship program, pero ang tanong mo, paano ito sisimulan? No? Kasi nga, minsan may mga bagay na yung unang step, yun yung pinakamahirap. Pero kapag nagawa na po natin yung una, sa biyaya ng Panginoon, patuloy nating mararanasan yung kanyang biyaya para makapagpatuloy. Even nung kami po, nung mga bago pa lang kaming tinitrain dito sa church, ito rin po yung mga tanong na nasa isip namin. Itinuturo ito sa maraming pagkakataon sapagkat ito rin po yung puso ng atin pong iglesia. Pero merong question sa isip namin, paano ako magsisimula? So madalas, no, and karamihan po sa atin, ito yung mga fears natin. Parang gusto rin naman talaga natin because we want to abide and follow, obey yung salita ng Panginoon. Pero nangangapa tayo how exactly we are
to do? Paano natin sisimulan? And then number 6 na tanong siguro, hanggang kailan natin ito dapat na gawin? Ito ba ay seasonal lamang? Ito ba ay lifelong commitment? Okay, so yun yung ilan sa mga tanong po, no? Or pang-7, ano ang necessary preparations na dapat nating isaalang-alang sa pagsunod po dito? O kaya naman, meron tayong mga personal question. Number 8, gano'n na kaya ako kahanda? Masasabi ko na kaya na handa na ako na mag-level up? Na hindi lang ako yung idini-disciple, kundi dadating na yung pagkakataon na ako rin ay magdi-disciple. Alam niyo po, nakaka-bless dapagkat recently, no, may ilang mga individual na nagle-level up po. Talagang isinasa puso nila ng husto yung turo patungkol sa pagdidisipulo. And even si Pastor Peter, ito yung kanyang drive sa Awana Club, no, na yung mga bata sa Awana Club, hindi lamang kagaya before na a-attend sila, uuwi, talagang matutukan po sila. At may ilang mga individual na hinahawakan na po ng ilang mga young professionals po natin. At inaalagaan na po sila at the early stage ng kanila pong pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Number 9 na tanong siguro, lahat po ba tayo ay dapat na in? Of course, amen. Alam naman natin sagot dyan, malinaw sa salita ng Panginoon. Number 10, paano natin haharapin yung mga hadlang? Sapagkat sabi nga natin, hindi po madali ang sinasabi nating disciple. Madali lang itong pag-usapan, pero kapag nandun na po tayo, ang daming mga challenges na pwede po nating pagdaanan. For one na lang siguro, yung pagsasaayos pa lang ng schedule. Ako po sa ngayon, nahihirapan akong ayusin yung schedule namin, yung mga young professionals na men. So before, nahawakan ko po sila, pero nagkakaroon ng conflict sa schedule. Gusto ko na uling simulan. So inaayos pa po namin yung schedule. Hindi lang in terms of schedule. Sometimes magkakaroon ng relationship problem. Among the group, may mga hindi magkakasundo. Paano, si Kuya Bert, alam ni Kuya Bert to, paano i-handle yung mga ganong sitwasyon? Madaming mga challenges. But I hope yung mga challenges na yun ay hindi mag-create ng fear, kundi mag-create sila ng faith, ng trust, at mas panghawakan natin yung pangako ng Lord na siya ang sasama po sa atin kapag ito ay atin pong ginawa. So ibinato ko lamang po, no, yung ilan sa mga tanong. Marahil ngayong umaga, marami rin sa atin dito yung may iba't iba pang mga tanong, and meron tayong ibang panahon para po mapag-usapan yan. But for now, let me just relate in context mismo ng Great Commission yung ilan sa mga mahalagang bagay about discipleship para hindi tayo masyado pong lumayo. And I hope, no, sana po somehow ang ilan sa mga tanong na ating nabato ngayong umaga or nabanggit ay magkaroon ng linaw at kasagutan sa tekstong ating pag-aaralan. So unang-una, discipleship is rooted in the authority of Jesus Christ our Lord. Again, discipleship is rooted in the authority of Jesus Christ our Lord. Ang sabi po dyan ni Jesus, no, all power is given unto me on earth and in heaven. So ina-announce ni Jesus Christ yung authority na meron siya. The command to disciple others by Christ's disciples is authoritative. So yung sinasabi po ni Jesus dito, hindi lamang siya nagwi-wish na sana okay pagdating ko sa langit, kayo tandaan niyo yung mga turo ko, please lang. Hindi siya nagbibigay ng wish, hindi siya nagpi-plea. This is an authoritative mandate from the author of the universe, our God, our Lord, our King. And therefore, it leaves us no option whether we should like it or not. We should. Yun po yung ibig sabihin nun. Because we are followers of Jesus. So kung noon, nandun po tayo sa panahon na every time, ito yung topic na naririnig natin sa salita ng Panginoon, tayo yung namimili, gusto ko ba or hindi. Pero malinaw na sinasabi dito, all power is given unto me. And this command ay nanggagaling sa ating Lord. At ang tama po palang pagtugon is, yes, Lord, I will follow. So we should first be discipled. Of course, hindi naman po tayo hahayo na lang basta, no? Si Jesus Christ nga, in 3 years, nitrain niya muna yung mga apostles bago niya sila talagang pinahayo, iniwan dito po sa earth. So we will first be discipled. Sana yun yung initial step na maging commitment po natin. And then eventually, be discipling others.
sa panahon na tayo po ay naging handa na. So sa discipleship po pala, no, the issue on discipleship is not our will, is not our want. The issue on discipleship is who is giving the command. Yung po pala yung pinakang foundation. Sino yung nagbibigay ng utos? At dito po, it is very clear that this command is given by Jesus Christ, our Lord. If Jesus is your Lord, beloved, this morning, ito yung malinaw niyang ipinapagawa sa bawat isa po sa atin. We have to be first know and grow in Jesus, and then be pointing people to Christ while we continue on growing in Jesus. So we see this morning, beloved, ang discipleship po pala, hindi lamang po siya basta programa lang ng church. Di ba, minsan may mga programs tayo dito na namimili ka, saan ka magiging kabahagi. So hindi lamang po siya program. Hindi po natin ito ginagawa kasi masaya lang. Uy, ang saya namin sa grupo, sama ka. Hindi yun ang motivation po sa discipleship eh. Hindi natin ginagawa yung mga small group, mga D group, kasi beneficial lang. Uy, punta ka doon kasi makakakuha ka ng wisdom dyan sa pinagdadaanan mong problema. Or baka matulungan ka pa nila. Mababaw na motivation po yun para maging bahagi tayo ng discipleship. Hindi po tayo sasali doon because we want to have a sense of belonging. Hindi ako pinapansin sa bahay, punta nga ako sa church. Kasi dito masaya kami, no? Babanding-banding kami dito. Minsan naglalaro pa kami, badminton or kung anong mga activities. Mababaw na motivation yan, mga kapatid. Our primary reason for discipleship is to obey the mandate of Jesus and to honor what? To honor His authority as our Lord. So this is a crystal clear will of God sa bawat isa po sa atin. At marapat lamang po na ito din yung maging direction natin. Kaya nga po, no, yung ating mission and vision, ina-align natin sa kalooban ng Panginoon. Bilang katawan ni Kristo, bilang siya ang ating ulo at tagapamuno, kung saan siya papunta, kung saan yung nais niya, tayo po dapat ang susunod sa Kanya. Amen po? And praise God, sa biyaya po ng Panginoon, mula po noon na ako ay grade 4 po kami nag-start dito ng aming family na maging bahagi ng Alpha Baptist Church. Ito na po yung kinamulatan kong drive, no, sa ating pong kagalang-galang na Pastor Rolando. Kagalang-galang talaga po. Ayan, so ito na po yung kinamulatan kong drive at passion po, no, ng ating pong pastor at ginagawa po dito po sa ating pong iglesia. I remember there was a time na nagkaroon tayo ng theme. Hindi ko lang sure talaga yung taon kung tama po. No? Nakalagay doon, be a disciple and a disciple maker by the year 2008. So I think, yon nakatatak po yun dito nung, ewan ko kung 2005 yata na theme yun. First year ako sa Bible School. So if I remember right, yan na po talaga yung drive po ng atin pong iglesia. And our prayer is that as we keep on, mas lalago pa yung pangunawa po natin at pagsunod. Hindi lamang ang iilan, kundi talagang lahat po tayo dito. Kasi pwede po yung mangyari mga kapatid. Discipleship is rooted in the authority of Jesus Christ, our Lord. So ngayon, nakita natin yung malinaw na nais ng Panginoon. Ano po ito para sa atin? 3 bagay. Una, kung hindi pa natin kilala ang atin pong Panginoong Jesucristo, the Great Commission is a call to put our faith in Jesus now, today, as your personal Lord and Savior. Let Jesus save you and let Him be your Lord. Be a disciple of Jesus. At simulan mo yung journey, the journey of knowing Jesus. At alam niyo po kung ano yung interesting and something exciting sa journey ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Ito yung palagi nating sinasabi po, no? Hindi lang to lifelong journey na habang nabubuhay tayo, we explore the Word of God and know about Jesus Christ. Hindi po siya lifelong lang. Eternal journey po yung pagkilala natin sa Panginoong Jesucristo. Come to think about eternity. When we say eternity, walang hanggan. So that means, ganun ka-interesting, ka-beautiful si Jesus. Ganun ka-glorious si Jesus. Ganun ka-unlimited si Jesus. Kasi this will be an eternal exploration, an eternal journey to know our Lord and Savior.
So yan yung call ng Great Commission. Start believing and putting your faith in Jesus as our Savior and Lord. Secondly, if tayo po pala ay hindi nagpapadisciple, kung sakaling kilala na natin ang Panginoong Jesucristo, and we are being complacent, kampante na tayo. Kasi sabi natin, isang araw, tinanggap ko na naman si Jesus. Sabi nila, pag tinanggap ko si Jesus, sa langit na ako mapupunta. Yun lang po ba yun? So kung naging complacent na tayo for a very long time ng ating pong Christian life, na gano'n na lamang po tayo, in a way, we are living in disobedience to this mandate. To what? To be discipled and soon to become a disciple maker. So, hindi po pala nais talaga ng Lord yung attender lang tayo. Ang gusto ng Lord, sinimulan na niya sa buhay mo ang pagliligtas, gusto niya na patuloy tayong lumago ng sama-sama. Matrain tayo at magpagamit tayo, maglingkod tayo sa Kanya. So, kung nandito tayo sa stage na to, hindi po yan lang ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya, gano'n na lamang po yung desire and effort po ng ating iglesia na tayo po ay maging bahagi talaga ng ating pong discipleship program, ng mga group, magpa-disciple po tayo. Imagine, kahit maliit lamang po tayo na church, kung faithfully, masusunod po natin yung mandate ni Jesus to become a disciple and a disciple maker. Imagine what kind of church we will be. Hindi natin kinakailangan maging mega church po, no? Ang kinakailangan po natin, maging mga tapat tayo na tagasunod ni Kristo. We will become a Christ-honoring church kahit na tayo ay small community lamang po. So, hindi lamang po yun, no? Pangatlo, kapag tayo po pala ay nagpa-disciple, you are actually helping the church. Paano po? You are helping the church to follow the mandate of Jesus, to disciple all followers of Jesus. So, nagiging malaking tulong po kayo, magaan dalin yung Great Commission kasi masunurin po tayo. But on the other hand, if hindi po pala tayo nagpapadisciple, sa isang banda, tayo po yung nagiging hadlang. Mabigat man tanggapin, pero nahahadlangan natin ang church na maging faithful na sundin itong mandate na ito. Kasi kahit anong effort ng church, kung hindi po tayo magkukommit, talagang mahihirapan po tayong makamove forward. Tama po? So I hope today, I really pray na mabuo po sa atin yung conviction na maging bahagi po tayo ng mga discipleship program ng ating church. In obedience, again, hindi dahil, ay sinabi ni pastor dun sa preaching, hindi po ako, hindi po yung mga leaders. Sana again, babalik tayo sa authority, sa power, sa command ni Jesus Christ, sapagkat siya ang ating Panginoon. So nakalimutan ko lang pong magsabi, no, but I hope magkaroon tayo ng commitment sheet or paper para po sa mamaya kung paglabas natin, nais niyo pong maging bahagi bilang tugon sa mensahe na ako, na-convict ako sa message. Sige, ipagpe-pray ko na mula ngayon, ako po willing akong maging bahagi. Sana ay makahanap tayo ng mga group na mag-handle at tututok din po sa inyo. So, pangatlo naman po, another level. Una, yung hindi nakakilala sa Panginoon. Ito yung panahon na tinatawag ka ng Lord, na gawin mo siyang Lord ng buhay mo. Sa mga tumanggap na, pero wala pang commitment, the call is start committing. At pangatlo po, kung hindi naman tayo nagdi-disciple, tapos binigyan na tayo ni Jesus ng capability, binigyan na tayo ng mga resources na dati pinagpe-pray lang natin, binibigyan tayo ng maraming mga opportunities, that means in a way, we are also dishonoring the authority and mandate of Jesus. So let me challenge again, especially yung mga able na po na mag-disciple. Kung minsan ay nagdi-disciple na po tayo, but maybe for some reason ay napatigil po tayo. Nawa, sa pamamagitan ng message ngayong umaga, magre-recommit po tayo sa Panginoong Jesus. At muli po tayo magpapatuloy na sama-samang susunod sa Kanya pong Great Commission. Discipling others is commanded, ito po yung pangalawa. Discipling others is commanded by Jesus Christ primarily to one who is mature and fully developed disciple. So again, sabi po natin, kanino po pinag-uutos yung commission ng pagdidisipulo? Mapapansin po natin na yung audience po dito ay nahahati po sa dalawang grupo. Kung sasabihin nga po natin na hindi lamang yung mga disciples ang naroroon or yung apostles. So, kinocompose po sila nung
Ilan po yung nakalagay dyan? Baka mamali yung PowerPoint. 11, ayan. 11 apostles. Sila yung mga nag-undergo mismo ng personal training with the Lord Jesus Christ sa loob ng 3 taon na siya po ay naririto sa ibabaw ng mundo. On a day-to-day basis, narinig nila paano mag-preach si Jesus. Nakita nila kung paano magpagaling ng may sakit si Jesus, paano mag-show ng compassion, ng love. Nakita nila at narinig paano mag-rebuke si Jesus Christ ng mga namumuhay sa kasalanan. No? So sila po yun. And also, it is composed of the other witnesses and followers of Jesus, those who constantly follow Jesus, but not as personally trained by Jesus. But still, they are followers of Jesus. So sa groupings na ito, ano lamang po yung difference, pagkakaiba nila? Sa isang banda, yung personal touch, yung formal training na ginawa po ni Jesus sa mga apostles. Pero regardless of the difference, babalik pa rin po tayo sa point na iisa lang yung kanilang direction. Very clear. And that is, all of them, all of the followers of Jesus, to adhere to Jesus' person, kung sino siya bilang Diyos at bilang tao, and to adhere sa kanyang teachings, and to commit, to live out, and obey them faithfully. So yun po yung direction ng discipleship. Magsama-sama tayong to grow together, to know Jesus, to grow in Jesus, at hindi lang mapuno yung ating isip, mabago yung ating buhay. We will be more like Christ. So beloved, whether you are called to be a disciple, or to start discipling others, iisa lang po yung direction nating lahat. I-share ko po ito dun sa Tuesday group. No? Yung we walk, we learn, we grow, and we point each other to Jesus. So yan po yung parang overall umbrella po ng discipleship. Although ito po ay ginagawa natin at aim as a church as a whole, pero mas mapagtitibay po ito kung meron tayong mga accountability group. So babalik pa rin po tayo doon sa kahalagahan ng mga accountability group. Kasi po, yung mga accountability group na ito, hindi po yan dinisenyo para pagwatak-watakin tayo, no? Mga chunk na ganyan, into a smaller community within the church community. Hindi po yun ang design ng discipleship group, no? Na magkanya-kanya tayo. Okay? Hindi rin po yung disenyo para mag-compete tayo sa isa't isa. Na, itong group na to mas magaling. Itong group na ito mas aktibo. Itong group na ito mas matatalino. Hindi po yung disenyo ng mga binubuo pong discipleship group. Kundi it is designed to what? To foster accountability. So yung pagiging accountable po natin bilang magkakapatid sa ating Panginoon, upang mag-alalayan tayo na lumago ng magkakasama sa Panginoong Jesucristo. And you know what, brethren? I am personally thankful. Nandito naman. Pag ito yung topic, talagang di ko maiwasang mabanggit si Ate Beth. No? Kasi nung mga panahon na yun, nung kami po ay high school, nagsisimula pa lang kami. Sabi nga, noon pa man, ito na yung drive ng church, discipleship program. So, andyan si Ate Beth, nag-spend siya ng oras. Andyan yung kanyang pag-spend ng lakas. Andyan yung pag-spend ng kanyang resources para kami ay turuan i-disciple. So siya yung pinakaunang-unang nag-disciple po sa amin. At tumutok talaga nung kami po ay mga high schoolers pa, nila Kuya Mark. Sino pa yung kasama namin doon, Ate Beth? Laverne, kasama ka ba doon? Si Laverne. Kasama po si Laverne doon. So alam niya na si Ate Beth, ngingiti-ngiti lang yan pero. So siya yung tumutok sa amin, siya yung nag-check kung nag-devotion na ba kami. Mabibigwasan ka pagka hindi naman po gano'n. Mabait si Ate Beth sa amin noon. Kung tinicheck niya kung nagba-Bible reading ba kami, siya yung nagpapahirap sa amin pag may quiz kami. Ayan, kasi may quiz po kami noon eh. 7 Essentials yung ginawa ni Pastor Nantes, yun yung program na namin. Nag-undergo kami. Purpose-driven life din ata, si Ate Beth yung nag-ano sa amin. So, kahit mahirap yung quiz, may reward naman. Binibigyan kaming prizes no ni Ate Beth kapag okay. So sa small group ko, naramdaman yung maalagaan ng gusto, yung akin pong spiritual life. Sa small group ko, naramdaman yung mas makilala pa si Lord ng lubusan at mas mahalin ko pa siya the more I know Him. At doon din po na-develop yung love ko sa ministry na soon ay hindi lang pala as discipler yung plano ng Panginoon sa aking buhay, kundi maging isang
lingkod niya bilang isang pastor. So ang laki po ng naging contribution ng discipleship group sa buhay ko, sa aking journey ng pagsunod po sa Panginoong Jesucristo. So again, ito rin po yung dinidesire ng church sa bawat isa po sa atin na patuloy nating maranasan. No, we all will become a disciple making disciples. So pangatlo, paano po ba tayo magdi-disciple? How are we to do discipleship? Meron po ditong binanggit na 3 participles. So ang main verb po ng passage na pinag-aaralan natin sa Matthew 28:18-20 is the word disciple. Sabi ni Jesus, no, disciple all nations. At gumamit siya ng 3 participles to describe how are we to do discipleship. At yung participles na yon ay nakikita ko siya as umbrella. Umbrella pa lang po siya. Hindi lamang yun yung limited way kung paano tayo magdi-disciple. Kundi umbrella siya ng marami pang paraan paano po natin to gagawin. So the initial step is what? Go. So that's the initial step ng discipleship. We must make a decision to follow and go. We must reach out to people. Kasi hindi po natin sila may expect na sila yung lalapit po sa atin. Lalo na pag nakita nila yung buhay po natin. Buhay natin sa school, buhay natin sa trabaho siguro, no? Kung sakaling hindi tayo ngayon nagiging tapat sa Panginoon, we cannot expect them to come to us. So going here implies evangelism. Kailangan nating i-evangelize po sila. We cannot disciple people if we don't evangelize people. So kaya nga partner po ito no? Andun yung ating drive for discipleship at meron tayong mga evangelistic programs na ginagawa. So sa evangelism pa lang po, opportunity na. Ang daming mga opportunities na pwede po natin itong magawa. At isa nga po sa mga naging effort ng leadership at ng church para po makapag-evangelize tayo, at the same time, maging bridge towards discipleship, ma-assure natin, Lord willing, eventually dito sa church, ay magkaroon po ng mga home Bible studies. So kung kaya po, church, kami po ng mga pastors, ng leadership, nananawagan po kami sa bawat isa na paunlakan niyo po ang invitation na ito. Maging partners po tayo na magkaroon tayo ng mga home Bible studies. So kami po ng mga pastors, nag-commit kami na at least 2 bahay kada linggo yung matutukan po namin kasama sila Kuya Bert, Pastor Jerry, Pastor Peter. So imagine nyo kung 1, 2, 3, 4, 5. So kung 5 kami, tas 2 na agad kada linggo, kailangan namin ng 10 na mga miyembro na kung saan ay magiging willing na maging host para dun po natin dausin yung mga Bible studies na ito. Okay? So sana po hipuin ng Panginoon yung puso ng bawat isa at talagang maging partners po tayo para magkaroon po tayo ng mga weekly Bible studies at magbukas yung atin pong mga tahanan. Hindi naman po natin kinakailangan agad na marami. Magkaroon lang po doon ng mga 3 kapitbahay na faithful aatin, matututukan. Ang laking blessing na po noon para masunod natin yung Great Commission at maibahagi natin yung mabuting balita sa kanila. So, siguro, listahan uli, no? Maglagay uli tayo. Ano yung unang listahan? Sa mga gustong magpa-disciple, maging bahagi ng discipleship group. Pangalawang listahan, sana po mamaya meron tayo dyan, pa-help na lang po ushers, kahit maliit na papel lang. Yung mga nais na magbukas ng inyong tahanan para po pagdausan natin ng Bible study. So we go, we reach out, we have to make that decision. Now, after po na makilala si Jesus Christ, ang susunod na malinaw na kalooban ng Lord, sabi diyan, be baptized. So, ang tanong, bakit naisama dito yung command for baptism? Why baptism is mentioned? Baptism is an act whereby we proclaim publicly, sinasabi natin publicly, no, that Jesus is our Savior, and not only our Savior, kundi siya na po yung Panginoon ng atin pong buhay. So the point is, in discipleship, we encourage all believers in Christ to follow the initial act of obedience. Ito yung pinakang initial act of obedience na gusto ng Panginoon. Pag ligtas ka na, eventually, sumunod ka sa tubig ng bautismo. Ipagsigawan mo sa mga tao na ikaw ay pag-aari na at tagasunod ni Kristo. In that act, in baptism, we show our submission to the authority of Jesus Christ, and we publicly proclaim
our commitment to become His lifelong follower. And again, discipleship talaga po pala ay strongly link. Matindi po pala yung connection niya sa baptism po, no? Kasi yung disarma, pag nagpabaptize ka na, Lord, I want to commit my life to you. Ikaw na yung susundin ko sa aking buhay. And that's discipleship. Yung buong buhay natin, makita na tayo ay kanyang tagasunod. It is a lifelong commitment to know, grow, and obey Jesus. Hindi po pala ito tuwing linggo lang. Talagang araw-araw po pala, ito yung buhay natin. This is our calling. This is our life. So, kaya gusto ko rin pong i-take uli itong opportunity na ito na once again, i-call yung attention. Siguro may iba po sa atin dito, no, hindi pa po nag-undergo ng baptism. So, nakita natin sa salita ng Panginoong Diyos, ito yung gusto niya na mangyari po sa atin. At nawa, sundin po natin ito. At pag nag-open up po muli tayo ng panibagong batch ng atin pong baptismal and membership class, ay buong puso at masaya po tayong susunod at magpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Paparegister. Ang dami na nating registration. 3 na po ito. Okay? So, pangatlong participle na ginamit po dito is teach. So, yan. This is how we do discipleship. Teach to observe. And teaching can be done by everyone. This is not just formal teaching. Yung maging D-group handler. It's a general term for teaching. At lahat po tayo, ginagawa po natin yung pagtuturo. Pero, ano po yung framework ng sinabi ni Jesus na teach? Teach them to observe whatsoever I have commanded you. So, ibig sabihin po, kung nandiyan sa framework na yan, whatsoever I have commanded you, nasa framework siya ng malinaw na kalooban ng Panginoon, in essence, we are informally discipling others. Kaya nga discipleship is pointing people to Christ. And when we teach people to obey the clear will of God, whatsoever I have commanded you, in essence, we are discipling everyone. Although we emphasize kanina po, no, na mahalaga talaga pa rin na magkaroon tayo ng mga formal group kasi mas may advantage yon, mas magte-take advantage po tayo sa discipleship program. Pero generally, nakita po natin dito, pwedeng-pwede po pala natin itong simulan at masunod lahat. Beloved, even yung mga simpleng grandparents, marahil iniisip nyo po, Pastor, paano yun? Matanda na ako, magagawa ko pa ba mag-disciple ng ibang tao? Yes. If you are pointing your grandchildren, your children to Jesus, in essence, you are discipling them informally. So malawak po, no? Sabi ko nga po kanina, it depends on what angle you are looking at it. Pero ang sarap i-explore po ng topic ng discipleship, no? Kasi walang maiiwan. It's all inclusive. Kaya pala siya kinukuman sa lahat kasi pwede siyang magawa ng lahat. At sa Diyos din manggagaling ang kakayanan para ito po ay magawa natin. So the goal of discipleship is for us all to become obedient to Jesus Christ. For us together, become more like Christ sa lahat ng bahagi po ng ating buhay and even in our Christian community ng Alpha Baptist Church. So, kasi yun naman din po yung malinaw na sabi ni Jesus paano po natin malalaman daw na tagasunod tayo ni Jesus Christ? Sabi ng John 15:14, you are my disciples. Paano po? If you do what I command you. So, obedience talaga po, no? Obedience. Yan yung vertical level ng discipleship. Si God, mag-uutos, tayo, susunod. At meron din siyang tinatawag na horizontal level. Malalaman daw natin kung tayo ay tagasunod ni Kristo. Ano naman pong sabi sa John 13:35? Sabi, by this all men know that ye are my disciples. Another if ye have love one to another. So kung meron naman pagmamahalan, yan yung horizontal level, no? Pag nagmamahalan daw po tayo dito sa bilang magkakapatid sa Panginoon, people will know that we are disciples of Jesus. So beloved, kamusta po ang pagiging disciple natin ni Jesus? Andun pa po ba yung intentionality natin na talagang susunod tayo sa Kanya?
Pag may mga decision making po ba tayo? Pag may mga plans po ba tayo? Pag may mga hopes po ba tayo? May mga dreams? Sabi nung kanina sa kanta natin, all of my hopes, all of my plans, lahat ng past, ng present, ng future, I offer my life to you. And that's a true disciple of Jesus. We are intentional na ipagkatiwala po sa Kanya. Sana po, no, hindi lang natin na-enjoy yung church ministries as part of our social life, no, na bahagi lang siya ng buhay natin, kundi ito po yung buhay natin, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. And no matter what ministries yung kinabibilangan po natin, at the end of the day, sabi nga po natin, ang magiging accountability natin sa Panginoon ay kung sinusunod po ba natin ang kanyang mga utos. So, pang-apat na puntos, why we can do discipleship. So, sabi natin talagang imposible or mahirap na command. Madali lamang po siyang pag-usapan, pero sa isang banda mahirap gawin, pero pwede. And why? Because Jesus did not just command us. Hindi lang siya nagsabi na gawin niyo to, iwan ko na kayo. Nagbigay siya ng pangako. Nasasamahan tayo ng Panginoong Hesukristo na i-fulfill yung kanyang utos po. Ilan lamang ito sa occasion kung saan pinangako ng Lord na inassure niya tayong kasama niya tayo. Isa sa mga occasions, kapag nananalangin tayo, where 2 or 3 are gathered in my name, andyan ako, kasama niyo yung presensya ko. At isa rin po ito, when we evangelize, when we disciple others, rest assured na hindi mo ito ginagawa mag-isa. You're not doing it alone. Andyan yung gabay, andyan yung abiding presence, andyan yung enabling presence ng atin pong Panginoong Hesukristo. So bakit mahalaga po na yakapin natin ng gusto yung promise ni Lord dito that He will be with us? Because number 1, it transforms fear into confidence. So sabi natin kanina, no, may mga fears po kasi tayo talaga. Sometimes yung discipleship nagiging daunting, nagiging discouraging. So yung presence po ni Jesus, knowing that Jesus is with us, yan po yung mag-aalis ng focus sa ating sarili. Kapag ka nahihirapan ka na kasi ang tendency, titingin ka na sa sarili mo eh. Mawawala na yung pagtingin mo kay Jesus. Pero when we remember the presence of Jesus, mariremind tayo na hindi pala tayo dapat nakatingin sa sarili natin, kundi sa Kanya lamang. At yung presence din po ni Jesus ang mag-a-assure sa atin na pwede tayong makapagpatuloy kasi siya yung mag-e-enable po sa atin na magawa ito with all the strength na nagmumula po sa Kanya. I think isa sa mga ina-admire ko din po na group, yung group nila Kuya Bert. Sometimes, nagkakaroon kami ng biroan kasi yung group nila, yung umulan, umaraw talaga. Consistent yan sila sa After po ng Sunday, may fellowship na sa hapon. After pa ng fellowship, nandyan po sila. Or minsan sa ibang mga lugar, consistent yung group nila sa sa discipleship. Umulan, minsan kahit may bagyo pa nga, talagang tuloy-tuloy po, no? So, andun yung pagbibigay ng Panginoon kay Kuya Bert ng kalakasan para magpatuloy kahit anong hamon po ng buhay sa pagdidisipulo. So, pangalawa, yung presence ni Jesus Christ, ito po yung magpo-provide ng constant and daily assurance and presence ng ating pong Panginoon. Nung sinabi po dyan na, I am with you always, ang literal na translation po nito is, I am with you the whole of every day. So ang sarap kasi yung promise po ni Jesus dito, hindi lang siya temporary, hindi lamang po siya seasonal, or limited lamang sa mga special occasions. Nung sinabi ni Jesus that I am with you always, it is a daily, sustaining companionship sa lahat ng kanyang mga anak. So nararamdaman po ba natin kapatid ang presensya ng Panginoon every day na nagsusustain sa atin? So I hope, no, nararamdaman po natin yan. At pangatlo, yung presence ni Jesus ang mag-e-empower sa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Bagaman wala physically si Jesus Christ dito po sa atin, no? But He is with us, paano po? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So the Holy Spirit indwells us. At yung banal na Espiritu po, yung nagpo-provide sa atin ng spiritual power na kinakailangan po natin para magturo at the same time isabuhay po natin ang kalooban ng ating Panginoon. And apat, it guarantees the success of the
mission. So yung promise po ni Jesus, yung guarantee natin na magagawa po natin ito successfully. Not by own strength, not by our own wisdom, not by being resourceful, or any capabilities na meron po tayo. Ang assurance natin na magiging successful po ang ating discipleship is because Jesus promised to be with us. Tanggalin mo yung presence ni Lord, baka ilang araw mo pa lang sa discipleship, sumuko ka na, lalo na pag very challenging yung grupo. Pero no matter what challenges, ang kaharapin po natin, kung nandyan yung presence ni Jesus, or dahil nandyan yung presence ni Jesus, we can continue on at mafulfill yung kanyang kalooban sa atin. And lastly, it assures us of His companionship in suffering. So yung promise dito ni Jesus, hindi lang niya sinabi na, okay, pag maganda yung tinatakbo ng grupo nyo, asahan nyo, kasama nyo ako. Pero kapag may struggle na kayo, bahala na kayo dyan. Hindi. Sa lahat ng pagkakataon, sasamahan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. When we suffer for the gospel, Jesus is assuring us that His presence will be our strength. Beloved, was there a time na nag-suffer ka na rin po sa gospel? At noong mga panahon na yon, naramdaman mo ba ang abiding presence ni Lord? Minsan nakakarinig ako dito ng mga personal testimony, no? I think coming from some of our young professionals na nung naging Christian sila, nagkaroon ng persecution. Pero hindi sila nagpatigil. Hindi sila tumigil at tuminto. Nagpatuloy lamang po sila kasi pinangahawakan nila na hindi sila iiwanan ng Panginoon. Maiwanan man sila ng mga mahal nila sa buhay, but never kay Jesus. So ngayong umaga po mga kapatid po, no, yan yung promise ng Panginoon sa atin. Sama-sama tayo sana mag-step up at yakapin natin yung promise ni Lord na siya yung mag-enable sa atin at sasama sa atin na magawa po ito. So this morning, unang-una, nakita po natin yung lordship and authority ni Jesus Christ. Yun yung pinakampundasyon ng discipleship po. Because it is commanded by our Lord and we have to obey. At ang ating katatayuan, tayo po yung followers. Di ba yung difference ng creator, creation? Sometimes kasi bilang mga tao, kinukuha natin yung role as creator. Pero no, tayo po ay creation ng Lord. Tayo yung followers, tayo yung disciples, at tayo yung dapat na sumunod sa kanyang kalooban. Pangatlo, nakita natin yung napakalaking pribilehiyo at mga kapamaraanan, paano po natin gagawin ang Great Commission ni Jesus Christ, no? Teaching, baptizing, and going. At pang-apat, nakita natin yung malinaw na pangako ng presensya at pagsama ng Lord sa atin. So of all those 4 points pa lang, ano yung hadlang para hindi po tayo sumunod sa ipinag-uutos ni Jesus Christ? So kung meron pa po kayong naiisip na hadlang, feel free to approach ang ating mga pastors, ang ating mga leaders, and we can just talk about it. Sa Tuesday group po, no, nagkaroon po kami ng segmentation, magkakaroon po kami ng segmentation para mas maging organized po yung Tuesday group. Kasi umabot na po sa, I think, nasa 50 yung members ng Tuesday group pa lang. So, I myself, hindi ko po kayang tutukan yung 50 na yon. So, kaya kinakailangan po magkaroon kami ng groupings para yung mga, iba yung training na mabibigay sa mga nagdi-disciple na. Tapos, meron naman ding grupo yung mga pastors, nagmi-meet po kami every first Wednesday of the month. Tapos yung mga nagsisimula pa lang, matutukan din kung ano yung mga necessary step para ma-address natin yung mga fears, mas maging exciting yung sama-sama po nating pagtugon sa Great Commission. So nawa this morning, na-refresh po tayo sa kahulugan, kahalagahan, at panawagan ng pagdidisipulo. At bilang isang iglesia, tayo ay magtutulungan upang maging matapat nating masunod yung malinaw na kalooban ng ating pong Panginoon. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito, sa paghahayag ng iyong kalooban sa amin. At alam namin, Panginoon, na hindi po ito biro, pero higit na makapangyarihan ka sa lahat ng mga takot na meron po kami. At ito po ang malinaw mong kalooban. Kung kaya nga po, anumang level na roroon kami, kung meron man pong level na tinatawag or stage ng aming pong Christian life, tulungan niyo po kami to become obedient, to become committed, and even today, we will make that decision to start following your clear will sa amin po, Panginoon. Alam namin, Lord, sasamahan niyo po kami. Kung paano niyo po kami sinamahan sa nakalipas na mga taon,
maaasahan po namin na hanggang sa mga darating na panahon, yung abiding presence mo po ang magiging gabay at kalakasan po ng aming iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Sa po namin tinataas ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.